Isang umaga at panghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas sa buong mundo po. Update po tayo patungkol sa Kim Pao ganap guys. Ito guys kapag hindi nyo po alam ang ating YouTube channel, pakilike o pakisearch naman ng Peanuts Vlog dahil yan po ay patungkol sa Kim Pao update po yan guys. Sana naman po ay subaybayin natin. Subscribe naman po. Pinuwisan niyo po yung ating content. Okay, you're right. Ito po natin yung ating update for today na kung saan po ay mas marami po ang mga Pilipino ang nag-aabang sa Kim Pao sa ngayon. May bago silang movie guys at yan po ay inaabangan ng lahat. Eto guys, yung trailer nila guys. Kung sino po yung hindi pa nakapanood sa trailer ng Kim Pao ay pag-comment down below lang po dyan at ipapasa po natin yung trailer ng bagong movie nila guys na inaabangan ng mga madlang Pilipino at mga fans po nila sa ngayon. Ito guys, may mga chika-chika bills tayo sa ngayon guys na ayan dito sa isang vlogger na to guys. Dito sinabi niya po dito na halos daw na pangiwi-ngiwi daw si Paolo Avellino na habang kumakanta. Ano yung salitang ngiwi-ngiwi? Ang ngiwi-ngiwi kasi guys, isang daming terms yan. Ngiwi-ngiwi sa saya or ngiwi-ngiwi na kung hindi natin maintindihan. Siguro natetense si Paolo Avellino habang siya ay kumakanta. Hindi na naman natin punin sa mga negatibong terms yan guys. Kasi mas marami po dito kasi ang iniisip yung mga negatibo kaysa yung positibo. Eto guys i-zoom natin yung kanyang bunganga. Pero it doesn't mean naman din na talagang i-zoom natin. Hindi naman ngiwi-ngiwi. Kundi talagang sadya talaga na pag ikaw ay kumakanta, may mga time na nabubulol ka ba? Or may mga time din na yung, diba, yung posture yung bunganga. Pero hindi ibig sabihin na ngiwi-ngiwi guys. Siyempre, pag ikaw ay isa sa mga tao na kumakanta at saka madaming tao na nanonood sa'yo, siyempre natitense ka naman dyan. Yan yung dapat natin nalalahanin na hindi lahat po ng mga kumakanta ay wala ng tense. Kahit sanay ka pa dyan, kahit sanay ka pa naman dyan guys is nandun pa rin yung natitense ka ba? Nandun pa rin yung may mga gesture ka na hindi mo na mamalayan pero napapansin ng mga ibang tao. Yun po yung dito guys. Yun yung term na ngiwi-ngiwi. Hindi si Bangag. Malayo si Bangag kay Paulo Baka si Bangag na alam mo na si Bangag. Hindi naman Bangag si Paulo. Abit si Paulo Ngayon guys, yan na kasi yung comment daw ng reaction ng isang vlogger dito at sinabi niya dun sa kanyang vlog. Ayon naman dito sa ating legit na sources ay sinabi daw nito yung reaction niya kay Paolo Avellino. Natawa daw si Paolo. Ang sabi daw ni Paolo is sometimes may mga singer kasi hindi naman ako singer sabi daw ni Paolo Hindi naman kasi ako singer. I'm just trying to become a singer kasi kailangan sabi niya. At ang gusto din ng mga madlang madlang Pilipino or yung mga fans natin today is kumanta rin ako. Siyempre, I just try my best na kumanta para sa kanila. At kung ano man yung pagkakamali doon or ngiwi-ngiwi na sinasabi nila, pasensya. Yan daw yung sabi ni Paolo Avellino sa isang vlogger guys. At yan din po yung narinig natin sa ating legit na sources guys. Kaya itong si Paolo Avellino is very humble. At kitang-kita naman natin kung gaano siya ka-humble. At hindi niya na po pinatulan yung kasi nga po ang sabi daw ni Paolo pasensya. Kung di daw nila nagustuhan yung ngiwi-ngiwi na sinasabi ng vlogger na yun, it's been quite, siguro it's not been serious naman din. Parang reaction lang naman yun ng isang vlogger and hopefully maintindihan natin yun. Dahil po sa atin naman guys ito in another way po tayo, itong si Kim Chi guys, di ba yung panay daw haplos niya kay Paolo Avellino habang kumakanta. Yun yung reaction ng mga iba dito guys is parang ang landi-landi daw ni Kim Chiu or parang they sense na parang si Kim Chiu yung umahabol. Hindi po. Yun po yung gesture ng mga love team na kung saan po ay yung dito napapalakas yung kanilang chemistry. Kasi yung chemistry kasi guys is pag walang chemistry sa love team, hindi mo naman matatawag yan na love team.
Kaya po kailangan talaga yung malakas yung impact ng chemistry. At number 1 po dyan, kaya na may love team dahil yung makikita natin sa kanila na love team ay yun yung pinakamalakas yung kanilang chemistry. O ano man yung nakikita ninyo din kay Kim Chu na yung padikit-dikit or touchy na sabi nga nila, it's been normal yun guys. Huwag na nating gawan ng mga issues ba na parang sobrang landi ni Kim Chu dahil hindi naman nagawain yun ay bakit ginagawa niya pa ipag-leveling o wag na natin gawing issue po, wag na natin gawin para sa akin wag na natin gawing issue yung mga ganun na bagay kasi hindi naman po nakakatulong yung mga ganon. At saka isipin natin guys na there is always a time for everything na kakuman nila. Ngayon guys, ito yung ayon dito sa ating legit na sources. Noong umpisa daw guys is ayaw daw talaga ni Kim Chu na very touchy kay Pao Nobel Minun. Pero nagsuggest daw kasi yung rin ng management pa kung saan is dapat nakikita ng mga fans na very close ang dalawa walang hiyaan. Yung I mean na walang hiyaan is hindi naman yung ikakahiya ba? Yung may mga katamihan kasi ng mga tao na ikakahiya, diba? Pero ito kasi guys is from the word chemistry. Dahil nga po, nabubuo na yung tambalan ni nakipag-usap daw yung management sa kanila kay Kim Chu na hanggat maaari it's maging vocal ba, maging may closure, may mga yung closeness sa kanilang dalawa. Hindi po nila yan na yung iba yung sa kanila ba, yung iba yung maninira sa kanila kumbaga. Kasi nga po, isipin nyo paglabas pa lang ng Kim Po sa Araneta guys, sino yung sa lahat ng mga tambalan, sino yung pinakamalakas na sigawan? Diba? Sige nga, paglabas ng Araneta, sino yung pinakamalakas na sigawan? Diba ang Kim Pao? Kitang-kita naman natin din na sobrang lakas ng sigaw sa Kim Pao. Kaya nga nakipag-usap yung management kay Kim Chu na kung saan po ay mas palaksin pa daw yung confidence nila ni Pao Novelino. Dahil nga po, kapag lumalaki kasi yung malakas yung impact ng audience, malaki din po yung kita nila dun. And that's what we believe na dahil mahal natin ang Kim Pao is kailangan po natin i-reach up po sila, i-raise up. Dahil ang pag-raise up po natin sa kanila guys is nakakatulong din po yun sa atin at sa kanila po. Kaya ito guys, ito ayon dito kay wag na akong magbanggit ng pangalan. Friend po ni Kim Chu. Ayan dito sa friend ni Kim Chu guys alam mo ba alam niyo, di ba nakita niyo naman yung damit ni Kim Chu na kulay silver na parang sexy niya dun? May pala yun guys, may pin sa likod, parang ganun. Yun pala, kaya pala nila ganyan ng pin dahil nga daw itong actress na to, yung pinukuhaan ni Kim Chu na gagamitin niya sa damit na yun is oversized daw pala yung ginawa niya. We don't know if that is true or ano man yan kasi siyempre pag ikaw ay galit sa ibang tao ba, pag ikaw ay galit gawa ka nung way na yung parang isipin mo na there is always na dapat hindi lang ikaw yung magre-raise up, hindi kasali din ako, dapat nandun ako sa parang ganun ba, yung napaka-ingit hera ba. Pero dahil nga daw dun guys na napuha at oversize, syempre malit si Kim Chu. Sipin natin to yung size pa lang ni Kim Chu is sobrang liit. At saka yung kinuha ng actress na yun is oversize. Syempre kaibigan yun ni Kim Chu Ito kaibigan, malam mo naman sa everyday mo siya makikita. Even though it's not everyday, nakakabanding mo yung tao. Kitang-kita naman natin na hindi tumataba si Kim Chu, di ba? Kasi ang ni Kwanyi is masyado siya sa mga foods. Health conscious si Kim Chu. Yun yung palagi nating binabantihan dito guys na masyadong health conscious po si Kim Chu pagdating sa mga katawan niya. And then at the time guys na nandun na at kailangan ng gamitin ni Kim Chu yung yung damit. Wala naman magagawa si Kim Chu guys dahil kahit naman maluwang yun at kailangan niya nang perform siyempre hindi ka na lang pwedeng magsalita kung ganun ba. No choice, no time.
Kaya ito guys, napilitan si Kim Chu na ginamit yun even though alam niyang luwan. Kaya itong si Juan Paulo Avellino guys, siyempre magkaiba kasi yung dressing room nilang dalawain. Iba sa lalaki at saka iba sa babae. Iba din po yung mag-makeup sa kanila. Magkaiba kasi sila. So magkaiba yung gender ba? Privacy kasi nila yun guys. Kaya huwag na natin pasukin Ngayon, dahil sa ganun nangyari, bago sinabi ata ni Kim Chu kay Paulo Avellino yung masyadong maluwang daw yung damit niya. Kaya yung haplos ni Paulo Avellino instead sa likod ni Kim Chu guys is hindi na masyadong naghahaplos si Paulo kasi nga daw matapok daw si Paulo na baka mahulog yung damit at saka pin lang daw yung nakasarado doon. Pin lang daw yung parang nagpahapan doon. Baka nagpasikip doon. Kaya yun po yung sabi dito guys na parang itong actress na to guys is sinasadya niya siguro na yun yung coin dahil mas naiingit siya kay Kim Chu sa ngayon. Pero hopefully itong actress na to ay mabigyan naman ng hindi naman selection ba pero kung anong kung saan man siya huwag kumukuha ng galit or na inggit kay Kim Chu is sapat naman is kapag kaibigan ka at ikaw naman ay tinutulungan ni Kim Chu, huwag kang mainggit sa mga pamaraan na gusto mong isalba yung tao. Yung damit dahil ay alam mo kailangan niya nang gamitin at alam mo gagamitin niya. Bakit yung pa yung kinuha mong size mas marami pa yung mga size is limited, diba? At saka kilala mo naman si Kim Chu So, what's the point na kumuha ka ng sobrang laki? What's the point na ganun yung parang trapo mo sa kasama mo, di ba? Parang, hindi ko na maintindihan dito guys. Kasi itong actress na to is, kahit daw sabi ni Kim Chu sa kanya na, sige, ikuha na lang kita sa mga staff. Alternate na lang kayo. Yan daw yung sabi kasi ni Kim Chu sa kanya guys. Pero kumbaga is, syempre December guys. Gusto din nila magbakasyon ba? Baka ang niisip kasi itong actress na ta is baka tanggalin siya bilang one. Lapit kasi siya kay Kim Chu yun yung palagi niya kasing sinasandalan yung magkaibigan sila ni Kim Chu at malapit sila sa isa't isa. Yun yung palagi niya kasing pinagsasandalan na salita guys. Ay itong si Kim Chu is of course malapit sa kanya. Kaibigan, pag may kailangan palagi si Kim Chu, pero pagdating ng mga kailangan din ni Kim Chu, wala naman siyang ganun ba? Baka is nahihirapan siya. Kaya, aside from that guys is naiinis na rin si Kim Chu sa kanya. Naiinis na of course, kahit naman sino guys, kahit naman sino naiinis sa ganyan na terms. Pati nga pa nga yung mga ibang tao dyan, siya pa rin maiinis. Mga fans pa nga naiinis How about mo kay Kim Chu? Yun yung talagang sinasabi natin dito na hanggat maaari ay palawakin na lang natin yung ating pag-iisip tungkol dito. Hanggang dito na lang po yung ating content guys. At sana naman nagustuhan niyo yung ating content. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Ingat po tayo palagi. Bye-bye!